Boshi, ang babaeng tumulong sa matandang ginang, ay si Bayanan, nakatira sa barangay Haofeng. Gusali 12, Unit 2, Unit 502. Hoy, Huwag kang magsalita. Saan tumakbo ang babaeng ito? Bayanan. Huwag mong hayaang mahuli kita. Bayanan, nakikita kita. ang pakiramdam na ito. Siya, Ang boses na ito. Siya. Salamat. okay ka lang ba? Yun. Baka gusto mong bumaba muna sa akin. Sensya na. Bulag ka ba? Alainan. Hinahanap ko ang isang bulag na babae, si Bayanan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka talaga? Ika, ang napautang ni Liu Changzhen. Ako. Tulong. Ang dami mong alam, batang to. Hindi ako napautang. Eh sino ka? Iniligtas mo ang lola ko. Nalaman ni lola na umalis ka sa ospital, pinahanap kita. Salamat sa pagligtas sa lola ko. Wala yun, kahit sino gagawin yun. Mukhang hindi masamang tao ang batang to. Pero yung sasakyan, mukhang bulag na talaga. Salamat kanina. Anong nahawakan ko? Wala, yung delikado para sa isang batang tulad mo na nasa labas sa gabi. Hindi na ako makakabalik doon. Ano? Wala akong mapupuntahan. Alam kong kinuha niya ang 1,000,000 ni Lola. Bakit hindi ko mapigilang tulungan siya? Tunay man o may ibang motibo ang pagtulong niya? Mas mabuting nasa tabi ko siya. Sumama ka na sa akin. Ha? Dadalhin kita sa ospital para magamot ang mata mo. Ang laki ng abala sa iyo. Iniligtas mo ang lola ko, ito ang nararapat. Wala naman akong pupuntahan, mukhang mabait naman siya. Sige, salamat. Ang bagal nating maglakad. Anong gagawin mo? Huwag kang kikilos, bibitawan kita. Ano? Dinala niya ang babae sa ospital. Totoo, nakita ko mismo. Si Boshi, may karga siyang babae papasok ng ospital. Nalaman ko, yung babae, dati niyang iniligtas si Lola Shi. Kainis. Yung babae na naman yun. Inaglanuhan ko ng mabuti ito. Nangahas pa akong iligtas yung matandang yun. Para lang malapit kay Xian at maging girlfriend niya. Bayanan. Mang-agaw ka ng boyfriend ko. Titignan ko kung paano kita pahihirapan. Salamat. Ang bait-bait niya. Simula nang magkasakit si Mama, wala nang nag-alaga sa akin ng ganyan. Sabi ng doktor, pansamantala lang ang pagkabulag mo. Magagamot agad yan. Nakahanap na ako ng magaling na doktor. Huwag kang mag-alala. Salamat, Yimel Shai. At saka, yung 1,000,000 para sa pamilya mo bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa kanya. 1,000,000. Tiyak kinain na yan ni Liu Changzhen. Hindi, tumulong lang ako. Yung pera. Mag-ipon ako para mabayaran. Kung gusto mong magbayad, bakit hindi ngayon? Mukhang hindi ka naman simpleng babae. Ano ba talaga ang pakay mo sa pamilya, Shay? Kamusta na si Lola Shai?
Gusto ko siyang bisitahin. Nagpapahinga pa si Lola, hindi pa pwedeng makipagkita. Kapag gumaling na siya, saka kita hintayin. CJ, Anong ginagawa mo dito? Sian, bumili ako ng prutas. Para bisitahin si An-An. Kakaligo lang pala. An-An, maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat. Pero ang swerte naman. Nandyan ka nang mabangga si Lola. Ako. Kailangan kasi kaya hindi ko na naisip. Talaga bang aksidente lang yun? Boss Shi, Mag-usap muna kayo, lalabas muna ako. Nahanap na ba ang driver? yung sasakyan lang. Ninakaw ito 1 buwan na ang nakalipas. May alibi ang may-ari. Yung totoong driver, hinahanap pa. Ipagpatuloy ang paghahanap. At bantayan mo si Bayanan. Huwag mo siyang papapuntahin kay Lola nang wala akong pahintulot. Huwag kang magkunwari. Hinapitan mo lang si Sian. Ano ba talaga ang layunin mo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag kang magkunwari. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mong magpabango ka Sian para umangat ang buhay mo. Tama ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ganun. Paalala ko sa iyo, si Kuya Sian ay akin. Ngayon, sisirain ko yung mukha mo. Tingnan natin kung paano ka pa magpabango sa kanya. Tulong. Ano ba talaga ang nangyari? Kuya Sian, sabi ni At-Anan, gusto niya ng prutas. Iniisip ko, siya ang nagsagit sa buhay ni Lola. Kaya pinaghiwaan ko siya ng mansanas. Tapos siya, Hindi ganun. Talagang. kasalanan ko. Ako ang tanga. Kahit maghiwa ng mansanas, hindi ko magawa ng maayos. Kaya nasaktan ang loob ni At-Anan. Hindi. Siya. Tama na. Tingnan natin kung paano ka pa mananatili sa tabi ni Sian. Sabi mo, naghiwa ka ng mansanas para kay Bayanan. Bakit kumpleto pa lahat ng mansanas sa mesa? Ako, hindi pa ako nakapaghiwa, tapos nagalit siya sa akin. At gusto pa niya akong saktan. Sabi mo, isang bulag na tao, gusto ka pang saktan. Hindi ako. Tama na. I-play ang GA footage. Boss Shi, ito ang real-time na nakasim. Sa cloud. Si Kuya Sian ay akin. Ngayon, sisirain ko yung mukha mo. Tingnan natin kung paano ka pa magpabango sa kanya. Lumabas ka. Kuya Sian, biglaan lang yon. Biglaan, tapos kumuha ng kutsilyo para saktan ang mukha ng tao. Ukyan, kailan ka pa naging? Ganito kasama ang ugali. Kuya Sian, nilalapitan ka niya. May layunin talaga yon. Natatakot lang ako na maloko ka. Ang mga bagay ko, kailan pa naging pakialam mo? Kuya Sian, magkasama tayong lumaki. Sabi ng lahat, tayo ang itinadhana. Hindi kita minahal kahit kailan. Ikaw. Pasensya na, Ginoong Shai. Nagdulot ako ng abala. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Tawagin mo na lang akong Sian. Huwag kang mahiya. Sian. Masakit ba? Hawakan mo itong cellphone. Unang numero ang akin. Tumawag ka lang kung may kailangan. Si Sian pala ito. Ang bait talaga niya. Ikaw ang stepfather ni Bayanan. Lee Changjen. Sino po kayo? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Paalisin mo si Bayanan sa Donghai City. Bibigyan kita ng 2 milyon. Walang problema. Ihahatid ko muna ang batang babae kay Boss Hao. Makakansela ang 2 milyon kung utang sa sugal. Itong nakabalat kayo. Bibigyan pa ako ng dagdag na 2 milyon. Malaking kita talaga. Bossy, nalaman namin, yung nakabanggang sasakyan, talagang umandar lang nang makita ang lola. Plano talaga itong pagpatay. May kinalaman ba si Bayanan? Chinek ko ang CCTV na nakaraang buwan. Napansin ko na si MS Bay ng araw lang ng aksidente. Biglang lumitaw dito para magkalat ng clear. Nagkataon lang ba talaga ito? Bayanan, dapat ba kitang pagkatiwalaan? Hoy, Boss Shi, may problema. ano?
Hayop na bata. Dito ka pala nagtatago. Anong kailangan mo? Ama mo ako. Siyempre, susunduin kita pauwi. Huwag kang lalapit. Hindi ako uwi sa iyo. Wala kang magagawa. Para mabuhay ang nanay mo, gumagastos ako ng malaki araw-araw. Tulungan mo ako. Sinabi sa akin ng binigyan ko ng tulong na lola. Binigyan ka niya ng 1 milyon, siguradong sapat na para sa gastos sa ospital ni mama. Anong sinasabi mo? Sino ang nagbigay sa akin ng 1 milyon? Huwag kang makunwari. Alam ko na lahat. Inalagaan ko kayong mag-ina. Ang laki ng ginastos ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon, ayaw mo man o gusto, sasama ka sa akin. Bitawan mo ako. Tulong. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Ama niya ako. Bahay namin ito, umalis ka. Bulag ka, mamamatay ka rin sa labas. Paasay kabubuti mo ito, anak. Nakahanap ako ng magandang lugar para sa iyo. Siguradong sa susunod mong buhay, hindi ka na maghihira. Huwag kang magsinungaling, narinig ko lahat. Gusto mo lang akong ibenta. Kay Boss Zhao para mabayaran ang utang. Ginagawa ko ito para sa iyo, anak. Bulag ka, walang makakagusto sa iyo. Wala. Kung gusto ka ni Boss Zhao, swerte mo yon. Umalis ka. Hindi ako susunod sa iyo. Akala mo ba makakalaban ka pa? Nalaman ni Boss Shi na ang nanay ni Miss Bai ay nasa koma. Pumasok ang stepfather niya sa ospital. Padalhin siya at bayaran ang sugal. Bayan An, nasa tabi mo ako, si Shayan. Sino ang maglakas loob na hawakan ka? Bilisan mo pa. Sage, umalis ka na. Tulong. Ano ang nangyari, Liu Changjen? Isang babae lang, hindi mo pa mahawakan? Pasensya na, bata pa kasi ito. Huwag kang magalit. Huwag mo akong hawakan. Ang ganda mo. Huwag mo akong hawakan. Kukunin ko ang bulag na ito. Ang 2 milyong utang, tigil na. Salamat, Boss Zhao. Huwag mo akong hawakan. Boss Zhao, okay ka lang ba? Huminga ka sa akin, gagantihan kita. Huwag mo akong hawakan, hayop. Tigil. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Tingnan ko kung sino ang makikialam sa akin. Shayan, nandito ka na. Pasensya na, nahuli ako. Nandito ako, walang mang-aapi sa'yo. Shiyan. Ako. Bayan An ang nagligtas ng buhay ng pamilya Shai. Makakalaban niya ang sinumang mang-api sa kanya. Ano? Ang pamilya Shi. Baka ikaw ba ang presidente ng Dingsheng Group, si Xian? Hindi ito possible. Kumusta na siya? Nauntog ang ulo ni Miss Bai. Nasira ang retina niya. Ngayon, sinaktan siya ng husto. Maaming sugat sa katawan. Kailangan pang obserbahan. Walang kwentang anak. Inutusan kitang alagaan si An-An. Ganito ba ang pag-aalaga mo? Lola, ako. Ano ang ako mo? Kawawa ang batang ito. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Nadagdagan pa ng isang pares na mata. Lola, maraming katanungan sa aksidente. Walang nakakaalam kung ano ang totoo. Ang totoo, kung wala siya, matagal nang nakita ni Lola ang iyong mga magulang. Anak, mula nang mawala ang mga magulang mo, naging masyado kang sensitibo at hindi nagtitiwala sa kahit sino. Sana. Nag-iisip lang talaga ako ng masyado. Kung hindi ka nagkamali, ang mga masasamang iyon. Paano kaya magkakaroon ng sansang satansya? Kasalanan mo lahat. Pananagutan mo ito. Lola, pananagutan ko. Hindi lang pananagutan, pakakasalan mo pa siya. Lola, ano ba yan? Bahala na. Basta, gusto kong maging apo ko si Anan. Kalokohan yan. Ikaw. Aray, puso ko. Bilisan, pampakalma.
bigyan mo ako ng gamot. Ayaw ko. Kung hindi ka papayag, hindi ako iinom. Hayaan mo na lang akong mamatay. Payag na ako, Lola. Huwag kang magpanggap. Payag ka na. Lola, Inumin mo na. usapang lalaki, payag ka na. Wala na akong nararamdaman. Huwag mo akong hawakan. Gising na. Huwag kang matakot, pinalayas ko na ang masasama. Shish yan. Lanan, Mabait na bata, hindi pa ako nakapagpasalamat. Salamat sa pagligtas kay Lola. Kumusta, Lola? Mabuti. Mag-usap muna kayo. Aalis na muna ako. Shish yan, salamat. walang anuman. Kasalanan kong nangyari ito sa lugar ko. Yun nga. Wala akong pera ngayon, narinig ko. Napakamahal ng operasyon, hindi ko kayang bayaran. Huwag na lang akong gamutin. Hindi mo kailangang bayaran, basta. Pakasalan mo ako. Huwag kang magkamali. Niligtas mo ang lola ko, gusto niya sa'yo. Kaya kita pakakasalan para sa kanya. Alam ko. Ang gawain mo ay magstay sa tabi ng lola ko. Alagaan mo ng mabuti ang kanyang kalusugan. Ano mang gusto mo, maibibigay ko. Kahit ano. Sabihin mo lang. Hanggat hindi nahuhuli ang salarin, bantay sarado ko ang mata sa'yo. Nasa kamay pa ni Luchang yan si nanay. Kailangan ko ng pera para alagaan si nanay. Pwede bang bigyan mo ako ng 1,000,000 na dote? CJ, Pwede bang ibigay mo bago tayo magpakasal? walang problema. Talaga? Siyempre, Yun lang ba ang gusto mo, pera? Salamat. 1,000,000 may bibigay ko sa'yo ngayon sa account mo. Bukas umaga ang operasyon, pagkatapos ay magpapakasal tayo. Gusto ko lang itanong, ang pakikipagpakasal mo sa akin. Dahil lang ba sa lola? Ano pa? Gawin mo lang ang dapat mong gawin, lahat ng gusto mo, magagawa. Pero kung malalaman kong may ginawa ka, na makakasakit sa lola, ikaw at lahat ng mahalaga sa'yo, wawasakin ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si lola. Nakakakita ka ba? Baka gumaling ang mata, naging tanga naman ang utak. Huwag kang mag-alala, Boshi. Matagumpay ang operasyon. Kakagaling lang sa paningin si Bayanan. May ilang panahon na hindi siya masanay. Pagkatapos nito, ayos na. Lanan, Ikaw si Xian. kumusta Bayanan? Ako ang magiging asawa mo. Siyan, Siya ang asawa ko, ang lalaking makakasama ko habang buhay. Ang gwapo pala. tara magpakasal tayo. Lapit-lapit ta, mag-asawa. Ito ay wedding picture, hindi graduation picture. Lumapit ka. Huwag kang kikilos. Pagkatapos kumuha, aalis na tayo. Ngumiti ka naman, ikaw ang groom. Huwag kang lumingon sa baba, ikaw ang bride. Tingnan mo ang kamera, mas masaya. Okay. Okay, isa pa. Yung groom, yumuko ng malapit sa bride. Parang hahalikan mo siya. Ang sweet-sweet. Huwag na kaya. Anong kinatatakutan? Asawa mo na ako.
Bride, huwag kang magsasara ng mata. Tingnan mo ang groom. Dapat sweet ang tingin. Okay, congratulations sa inyong dalawa. Opisyal na kayong mag-asawa. Welcome home, Boss Shi at ang bagong misis. Ay naku, Lola, nakauwi na kami. ang apo kong bunso. Mabait na bata, sa wakas nakauwi ka na. Dito na ang tahanan mo. Ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Lola, Lee, ang tagapangasiwa. Ito ay mula sa pamilya namin, mga Shi. Isang pulseras na ipinapamana sa bawat henerasyon. Sa unang asawa lang ito ibinibigay. Ngayon, sa iyo na ito. hindi pwede, Lola. Napakamahal ito. Tanggapin mo. Sumunod ka. Hindi pwede. Tanggapin mo. Ito ang kayamanang ipinamana ng pamilyang Shi. Pasensya na, Lola. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko ito. Ito ang kayamanan ng pamilya Shi. Ipinamana sa siyam na henerasyon. Paano mo mababayaran? Napakamahal ng bagay na ito. Nasira lang niya ng ganoon. Anong sinasabi mo? Huwag mong takutin ang bata. Pasensya na, Lola. Pasensya na, pasensya na. Ayos lang. Lumang bagay lang yan. Anong babayaran? Mas mabuting nabasag. Sumalangit nawa. Sa susunod, bibigyan kita ng mas maganda, Lola. Lee, ang tagapangasiwa, linisin mo agad. Huwag mong hayaang makasagabal dito. Opo. Ito ang kwarto mo. Mula ngayon, si Lee ang tagapangasiwa. Ang mag-aalaga sa iyong pagkain at pamumuhay. May gagawin pa ako, alis na ako. Sandali. Ano yon? Parang may problema ka ngayon, ano? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Nalaman ko sa investigasyon. Ang aksidente ni Lola, may nag-utos sa likod nito. Ano? May gustong magtangka kay Lola? Hindi. May gustong magligtas kay Lola sa tamang panahon para magpasalamat si Lola sa kanya. Paano nila nagawa yon? Paano kung nasaktan talaga si Lola? Hindi, malapit ko nang mahanap ang taong iyon. Mabuti naman. Siguro, hindi na siya. May dinner pa ako, Lee, alagaan mo siya. Opo. Hoy, MS Wu. Siya lang naman ay. Ako lang si Wukian ang maaring maging MRS. Sabihin mo sa kanya, lasing si Xian. Kung susunduin niya, masaya si Xian. Sa oras na yon, Huwag kayong mag-alala, MS Wu. Ako na ang bahala. Binibini, hindi pa kayo natutulog? Naghihintay ako kay Sian. Ay, tumawag lang, Boss Shi. Lasing sa inuman, at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan mo. Ano, lasing si Sian? Baka gusto mong puntahan siya. Siguradong masaya si Boss Shi kapag nakita ka. Sige, salamat. Lee, nandito na ba tayo? Nasang private room si Sian? Nandito na, sa harap lang. Sian, Tingnan mo sa loob, malalaman mo. Lee. Bakit nakalock ang pinto? Nasaan si Sian? Nasaan si Sian? huwag kang sumigaw. Walang tutulong sa iyo rito. Sino ka? Nasaan si Sian? Xian, naghahanap ka pa na Xian. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo na siya muling makikita. Ikaw ba ay? Ngayon, gugupitin ko ang mukha mo. Ikaw?
Ikaw ang babae sa ospital. Naalala mo, bulag. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano, syempre sasabihin ko sa iyo, ang maya ay hindi kailanman magiging Phoenix. Ang posisyon ng Emareshe. Sa akin lang ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto ko lang hanapin si Xian, aalis na ako. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Gapusin ninyo siya. Huwag ninyo akong hawakan. Bitawan ninyo ako. Ano ang gusto ninyong gawin? Walang hiya. Naglakas loob kang mangakit kay Xian. Ano ba talaga ang gusto mo? Umalis ka. Heto, handa ito para sa iyo. Magandang bagay. Tikman mo kung ano ang lasa. Ngayong gabi, dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Bayan-an. Isang babae na walang kahihiyan. Sage. Umipekto na ang gamot. Hoy, batang babae. Kumusta ang pakiramdam? Masarap ba? Masarap ba? Ipakita natin sa lahat ng lalaki ang itsura mo. Halika, tulungan mo ako. Magsaya ka sa huling gabi mo. Kumusta ang inuman? Ikaw? Ayos naman. Tumakbo. Sundan natin. Munting kapatid, mag-isa ka lang? Kapatid, masama ba ang pakiramdam? Kailangan mo ba ng tulong? Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Tingnan mo, ang sakit-sakit mo. Hindi ko kailangan. Umalis ka. Nasaan siya? Ito, Wala ka mo. Hindi mo alam kung saan siya pumunta. siya. Dinala siya ni Miss Wukian. Hanapin. Hanapin siya agad. Ano ang nangyari, Kuya Xian? Saan mo dinala si Bayan-an? Si Boshi ang nagtanong sa akin. Kuya Xian, sinabi niyang nababago siya sa bahay. Kaya dinala ko siya para makita. Ginawa mo sa kanya yun noon. At ngayon, sinasabi mong pinapasama mo siya. Akala mo ba tanga ako? Pagkakamali lang iyon. Ayokong magsayang ng oras. Nasaan na siya ngayon? Kuya Xian, isa lang siyang manok na nangangarap maging Phoenix. Bakit mo siya pinapahalagahan? At saka, hindi ba pinaghihinalaan mo siya noon? Gusto mo siyang paalisin sa pamilya siya. Tinutulungan kita. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan siya ngayon, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa pamilya Wu. Masakit, Kuya Xian. Huwag kang magalit. Dinala ko siya sa Paradise KT. Ano? Hindi ka tumama. Halika dito, ang lakas ng loob mo. Ate, Tulong. ang tapang mo ah. Umalis kayo. Ano ba ang gagawin niyo? Tulong. Xian, iligtas mo ako. Tulong. Tigilan yun na. Lakas ng loob mong galawin ang babae ko. Gusto mong mamatay. Mga kuya, atake. Gumagawa ka lang ng bayani. Puputulin kita ngayon. Kung gusto mong mamatay, ituloy mo lang. Umalis na tayo, bilisan. Huwag kang matakot, ihatid na kita sa bahay. Xian, dumating ka na sa wakas.
Magpahinga ka lang muna, ako muna. Sian, ang sama ng pakiramdam ko, tulungan mo ako. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Pakisuyo na. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngunit ngayon, wala ka ng pagkakataong magsisi. Siya. May kaunting pagkagusto rin naman sa akin, di ba? Bayanan, lumabas ka kaagad. Mayaman ka na ngayon. Hindi mo pwede tanggihan ang tatay mo. Bayanan, huwag mo akong ikulong sa labas. Bayanan, mayaman ka na ngayon. Hindi mo pwedeng makalimutan ang tatay mo. Bayanan, lumabas ka kaagad. Bayanan, lumabas ka diyan. May mukha ka pa bang pumunta dito sa akin? Anak ko, nakatira ka sa ganitong laking bahay. Bilang tatay niya, pwede ba akong hindi pumunta dito para bisitahin? Lumabas tayo mag-usap. Lumabas tayo mag-usap. Binayaran ko na ang 1 milyong utang mo para sa iyo. Bakit ka pa pumunta dito? Siyempre pumunta ako dito sa anak ko para hingin ang sustento. Wala akong pera. Wala kang ngang pera, ngunit may asawa kang mayaman. Huwag kang mangarap ng gising, hindi na ako magbibigay ng kahit 1 sentimo sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, mayroon akong dito ilang maikling video mo at mga malalaswang litrato. Ikaw, Fights na presyo. 5 milyon kapag binigyan mo na ako ng pera. Hindi na ako manggugulo sa iyo. lahat yan ay ninakawan mo, krimen yan. Ay naku, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nagreklamo ka, sisirain ko ang reputasyon mo. Tingnan natin kung gusto pa ng presidente ng isang basahan. Sayang naman, ang kabataan mo, kasama ko. Isang matandang gusgusin, mamatay tayo. Ikaw, Isang araw lang, kung walang pera. Maraming marketing account ang bibili ng litrato ko. kumusta? Masarap ba? Ikaw ang gumawa. Nakita ko kasi napagod ka sa trabaho araw-araw. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Ano nang nangyari? Hindi masarap. Kakagaling mo lang sa mata sa susunod. Ipaubaya mo na lang sa katulong. Okay lang, gusto kitang lutuan, totoo. Masaya ako. Mula nang mawala ang mga magulang ko, wala nang ganoon. Naghanda ng buong puso para sa akin. Kahapon lang. Tama na. Si Xian. Pwede bang makahiram ng pera? Talaga nga. Pareho lang siya sa ibang babae, akala ko pa naman. Magkano? 5 milyon. Ano gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Paano ko i-explain kung malaman ni Xian? Ang mga litratong iyon. Bayanan. Ganito ba kabilis? Pagkatapos nating magtalik, hihingi ka agad ng pera. Hindi ganoon, Xian, ito ay. Huwag kang mag-alala, pag gumaling na ang mata ko, magtatrabaho ako. Babayaran ko lahat to. Araw-araw, nagpapanggap kang kawawa. Hindi ka ba napapagod? Nakakatawa, muntik na akong maniwala. Kung mahilig ka sa pera, bakit hindi mo pa pinahaba ang pagpapanggap? Hindi, Xian, pakinggan mo ako. Sige, magsalita ka. Ako, Kung mahilig ka sa pera, sige, kumita ka ng sarili mo. Xian, huwag.
Uminom tayo. Halika. Hindi ba gusto mo ng pera? Akala mo ba madaling kumita? Magtulog ka lang. Makukuha mo na ang 5 milyon sa lalaki. Boss Shi, bakit ka pumunta sa ganitong lugar? Tumigil ka sa kakasalita. Ngayon, may dala akong tao para sa inyo para masaya. Xian, pakiusap, huwag ganito. Boss Shi, saan galing ang magandang ito? Tingnan mo ang itsura niya. Talagang nakakaawa. Xian, pakiusap, dalhin mo ako. Ayaw ko ng ganito. Ayaw. Bayanan, hindi ba gusto mo ng pera? Ngayon, binigyan kita ng pagkakataon, samahan mo sila, 5 milyon. Ibibigay ko agad sa'yo. Hindi ako ganoong tao, Xian. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin, pakiusap, dalhin mo ako. Maganda. Huwag kang matakot. Alagaan ka namin ng mabuti. Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Bayanan, ito ang hinanap mo, niloko mo ako. Kailangan mong magbayad. Boss Shi, seryoso ka ba? Ganito kagandang babae. Kayang-kaya mo? Ano ang hindi kayang-kaya? Siya ay isang babaeng mahilig lang sa pera, kahit gaano pa siya ka-cute sa labas. Hindi nito mababago ang kanyang ugali. Xian, hindi ko alam kung bakit mo ako iniisip ng ganito. Pero hindi ko naisip na lokohin ka. May dahilan kung bakit ako humiram ng pera. Dahilan. Sige, sabihin mo ang dahilan mo. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin mo. Maganda, huwag kang matigas ang ulo. Halika, inumin mo ito. Hindi ba makukuha mo na ang pera? Ayaw ko ng marumi mong pera, huwag mo akong hawakan, Xian. Dalhin mo ako. Anong sinisigaw mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag mo akong hawakan. Ang babaeng ito. Alin ba ang totoo sa mga sinabi niya, alin ang hindi? Kaya ba nang dinala siya ni Wukian, inapi siya, binigyan ng gamot? Ay kanyang sariling direksyon lang. Ano ang layunin? Para lang sa 5 milyon na yun? Xian, iligtas mo ako. Huwag. Ang ganitong babae, dapat bigyan ng leksyon para malaman niya. Ang kapalit ng pagluloko sa akin. Boss Shi, ano po ito? Boss Shi, Xian, ano po ito? Hindi ba't ikaw ang nag-utos na samahan niya kami? Suntok kita. Ano kailangan mo? Ano? 1 milyon. Sapat na ba? Boss Shi, wala kaming ginawa. Sino ang nag-utang sa inyo na hawakan siya? Alice. ano ang gagawin mo? Bayanan, ano pa ang pinagpapanggap mo? Maingat na pagplano, hindi ba't pusta lang kung magiging malambot ba ang puso ko? Ngayon, nanalo ka. Hindi ako. Huwag mo akong ganyanin, Xian. Bayanan, ito ay dahil sa'yo. Nararapat kang pagdusahan ito. Ang gusto mo, 5 milyon. Bayanan, talagang hinahangaan kita. Kayang yumuko, kayang tumayo. Ang pera, nakuha mo na. Kailangan mong tiyakin na sa harap ng lola ko, gampanan mo ng maayos ang papel ng asawa ko. Hindi ko pinapayagan na magkaroon ka ng anumang masamang balak. Pagkatapos ng 1 taon, ikaw ang magsasabi ng diborsyo at lalabas ng walang dala. Bukas, hanapin mo ako para pirmahan ang kasunduan.
Ngayon, wala nang siya natutulong sa iyo. Tingnan natin kung paano kita paglaruan hanggang mamatay. Kuya Xian, Ano ang ginagawa mo rito? ito ang bahay ni Kuya Xian at ikaw ay isang babae lamang. Anong pakialam mo? Dahil sa taong ito, pinagalitan ako ni Kuya Xian. Gayong wala si Kuya Xian. Tingnan ko kung sino pa ang makakatulong sa iyo. Ikaw, kasabwat mo si Lee para lokohin ako at Masama ako. Ikaw naman, saan ka magaling? Araw-araw, nagpapanggap na. Kawawa at habag-habag. Hindi ba't ito ay para lang makapasok sa pamilya Shi at agawin si Xian? wala akong ganoon. Kung gayon, umalis ka sa pamilya Shi. Aalis ako. Pero hindi ngayon. Akala mo ba, 3 taong bata ko, gusto mo akong linlangin, tapos samantalahin para makaanak kay Xian? Di ba? Hindi pa ako pwedeng umalis. Nangako ako kay Sian sa loob ng 1 taon. Gagampanan ko ang papel ng asawa niya. Sabi mo hindi eh. Ikaw talaga, ikaw. Mukian, yung paglalagay mo ng gamot sa akin. Hindi ko sinabi, ayoko ng gulo, wag tayong mag-away. Nang babanta ka pa sa akin, bayanan. May stepfather ka, si Li Changjian. Di ba? Sabi ko na nga, kailangan ko lang ng 1 taon. Para gampanan ang papel ng asawa niya. Ayoko ng gulo, ano gusto mong gawin ko? Sa loob ng makatwirang hangganan, gagawin ko. Kung ayaw mong umalis, huwag kang magalit sa akin. Kahit ano. Puntahan mo ako ng Kap, bagong giling. Dagdagan mo ng 2 kutsaritang asukal. Ang bagal mo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Okay lang. Miss Bai, pakikuha nga ulit ng isa. CJ, Ang init naman nito, para sa tao ba to? Gusto mo ba akong mapaso? Kung magkatrabaho ka, gawin mong maayos. Natutong sumagot ah. huwag kang mang-istorbo, sabi ko ayoko ng gulo. Kailangan ko lang ng 1 taon. Bayanan. Inagaw mo ang pagkakakilanlan ko bilang Emarishi. Akala mo ba, madali lang kitang palalampasin. Hanggat nandito ka sa bahay na to, hindi ka magiging komportable. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa gawaing bahay. Kung magsumbong ka, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Puntahan mo at maglinis ng sahig. Ang galing mo namang magpunas ng sahig. Mukhang sanay ka na sa ganitong trabaho. Bayanan. Ay magiging rina ka na habang buhay mo. Atulong ka lang. Tiis-tiis muna. Ma'am, si Boss Shi. Pinapahanap ka sa library sa taas. Bumalik na si Sian. O CJ. Sian, Binibini, maghintay ka muna. Sino ang pumayag sa iyo na umakyat sa palapag na ito? Inaguyod ni Boss Shi na walang sinuman ang maaaring pumasok sa kanyang aklatan. Ikaw talaga ang nagdala kay Boss Shi ng pinakamahal niyang larawan at sinira mo ito. hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na pumasok dito? Kailan ako nagpapasok sa iyo? Ano ang nangyayari dito? Miss Wu, si Miss Bai ay pumasok ng walang pahintulo sa silid-aralan at sinira pa niya ang larawan ni Boss Shi. Ano? Nasira ang larawan. Pumunta ka at tingnan mo agad. Ito ba ay ang larawan ng pamilya ni Kuya Xian? Iyon nga ang larawan ng pamilya ni Boss Shi. Tapos ka na ngayon. Bayanan. Tapos ka na.
Alam mo ba kung anong larawan ito? Alam mo ba kung gaano ito kahalaga para kay Kuya Xian? Ako, hindi ko sinasadya. Ano ang nangyayari? Bakit ka nandito? Boss Shi, pinasok ni Miss Bai ang silid-aralan ng walang pahintulot. At sinira pa niya ang inyong lawan ng pamilya. Xian, hindi iyon totoo. Humingi ka na ng tawad kay Kuya Xian ngayon din. Alam mo ba ang ito? Kung gaano kahalaga para kay Kuya Xian? Ito ang huling larawan na kinuhang kasama sina tatay at nanay ni Xian bago sila na aksidente. Hindi. Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi mo masasabing. Si Miss Wu ang nakasiya nito, di ba? Bakit mo ba ginawa ito? Sinabi na nga ni Kuya Xian na walang sinuman ang pinapayagan na pumasok sa palapag na ito nang walang kanyang pahintulot. Sino talaga ang nagpapasok sa'yo dito? Xian, maniwala ka sa akin. Si kapatid na Linang Mayordoma ang nagpapasok sa akin. Sinabi niyang nasa aklatan ka. Ikaw. Boss Shi, nasa langit ang aking konsensya. Hindi ko magagawa iyon. Miss Bai, walang galit o gulo tayo. Bakit mo ililipat? Ang iyong kasalanan sa aking balikat? Hindi, Xian, hindi talaga iyon totoo. Xian, pakinggan mo muna ako. Tama na. Hindi ko na pag-usapan ang pagpasok mo sa aking silid-aklatan. Pero sinong nag-utos sa'yo na galawin ang litrato ko? Anong karapatan mo para galawin ang gamit ko? Akala mo ba? Ikaw na ang may bahay ng pamilya siya. Paumanhin. Hindi ko talaga sinasadya. Sinasabing hindi sinasadya, tapos okay na? Kuya Xian, pumasok siya ng palihim sa silid-aklatan habang wala ka. Hindi ko alam kung mayroon siyang masamang hangarin. Sa tingin ko, dapat nating siya paalisin agad sa pamilya Shi. Baka kung hindi, magdulot pa siya ng problema sa hinaharap. Tagapangasiwali, paalisin mo siya agad. Sage, Xian, ako. Tama na. Tapos na ang usaping ito. Mula ngayon, walang sinumang papasok sa aking silid-aklatan. Umalis kayong lahat. opo, Boss Shi. Bayanan. Hindi ka na gusto makita ni Kuya Xian. Sa buong buhay niya, magdasal ka na lang para sa sarili mo. Boss Shi. Nasa silid-aklatan ang mahalagang dokumento ng kumpanya. Baka si Ginang Bai. Hindi pa malaman ngayon. Magmasid ka muna. Nahanap na ba ang trooper? Hindi pa. Pero nakakuha kami ng mga fingerprints sa sasakyang sangkot sa aksidente. Pinag-aalan pa ngayon. Magmasid ka ng palihim. Huwag mo munang gisingin ang ahas. Opo. Bini-bini. Ano mo kailangan? Babalik po ngayon ang matandang ginang. Kakain siya kasama si Boss Shi. Pakisuyo po. Nalinisin ang bahay. Hindi ba trabaho mo ito? Bini-bini. Nagalit na po sa inyo si Boss Shi. Huwag naman po sana kayo kamuhian pa ng matandang ginang. Bakit ka nandito ulit? Pinanganak at lumaki ako sa piling na matandang ginang. Ang samahan namin ay mas malalim kaysa sa inyong iniisip. Siyempre, narito ako para samahan siya sa pagkain. Babalik ang matandang ginang ngayong gabi. Dapat alam mo kung anong mga salita ang dapat sabihin. Alam mo, mahina ang katawan ni Lola. Kung nagalit si Lola, alam mo ang kahihinatnan. Nga pala, binibini sa kabine sa bahay. May isang porselana mula pa sa Northern Song Dynasty. Ang pinakamahalagang sela doon, Ruwer.
Ito ang paboritong porselana ni Lola. Kapag naghahanda ka ng pagkain, siguraduhin gamitin ito. Naiintindihan ko. Handa na. Ang galing talaga ni Miss Wu. Sa pagkakataong ito, siguradong palalayasin siya ni Boss Shi sa pamilya Shi. Huwag kang mag-alala. Basta ako ang maging binibini ng pamilya Shi. Hindi ka mawawalan. Salamat, Miss Wu. Salamat, Binibini. Lola, nandito na po kayo. Kamusta kayo, mga bata? Bay, nasaan si Anan? Ayon po sa Binibini, naghahanda siya ng sorpresa para sa inyo, Lola. Sorpresa. Anong balak niya ngayon? Lola, namimiss ko na po kayo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Mabuti naman ang pakiramdam ng Lola. Huwag kang mag-alala. Paano po ako hindi mag-alala? Kayo po ang nagpalaki sa akin. Parang tunay na lola ko na po kayo. Lola, Ang bait-bait mong apo. Komportable ka ba sa pagtira sa pamilyang ito? mabuti naman po ang lahat. Mabuti naman. Ang apo kong ito. Parang tahong, hindi masalita. Kung nagalit siya sa iyo, sabihin mo lang sa lola. Opo, Lola, halina po. Tara na. Lola, espesyal kong inihanda ang hapag para sa inyo. Lahat ng paborito ninyo. Ang bait-bait mong apo, marunong ka pa palang magluto. Anan, kakagaling mo lang sa operasyon sa mata, pero pinaghandaan mo pa rin ito. Talagang natouch ang lola. Huwag po kayong ganyan, Lola. Isang karangalan po para sa akin ang magluto para sa inyo. Maupo po muna kayo, Lola. Kukunin ko na ang mga pagkain. Sige, maghihintay ang lola. Lola, espesyal kong nilagay itong sopas na manok na may cordyceps flower para sa inyo. Tikman niyo po kung gusto niyo ang lasa. Sige, sige, sige. Ito ay. Ako. Ang aking saladon ruwer. Ito ay. Lola, ano nang nangyari sa iyo? Lola, Lola, dalhin niyo si Lola sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Bayan-an. Sinong nagpahintulot sa iyo na hawakan ang set ng porselanang ito? Ano ng karapatan mo? Ilang beses na ito? si manager na po. Binibini, anong ibig niyo pong sabihin? Kung ayaw niyo po sa akin, diretsuhin niyo na lang po. Huwag niyo po akong pagbintangan ng walang basehan. Nga, alam ng lahat sa bahay na ang Celadon War na ito ang alay ng pag-ibig ni Lola at Lolo at ang pinakamamahal na alaala ni Lolo kay Lola. Paano papayag si Manager Lee na gamitin mo ito para sa pagkain? Kayong dalawa kayo ang nag-utos kaninang umaga. Tama na, bayanan. Mukhang gusto mo lang. Magpakitang gilas kay Lola. Pero palpak ka. Ngayon, gusto mo pang isisi sa iba. Binibini, kahit na ako'y inakusahan niyo. Pero mahina na po ang katawan ni Lola. Paano kung magkasakit siya? Dahil sa galit? Ano pa nang masasabi mo, bayanan? Napakabait sa'yo ni Lola. Pero ganyan ang ginawa mo sa kanya. Napakasama mo. Hindi ganyan ang nangyari. Ano pa ng paliwanag mo? Siya yan, hindi talaga ako. Pakinggan mo ako. Bossy, nawalan ng malay si Lola. Ano? Dalhin agad sa ospital. Huwag mo nang muling ipakita ang mukha mo sa harap ko. Ako, Tangang babay. Paano ko bibigyan ng isa pang taon ang tulad mo? kayong dalawa. Nagkunsaba kayong dalawa para dayain ako. Ano naman? Basta ayaw ka nang makita ni Xian Gage. Gawin niyo na. Alis na. Bitawan niyo ako.
Bitawan niyo ako. Tuloy po kayo, binibini. Huwag niyo akong hawakan. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ano ang gusto niyo? Siyempre, para pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Dahil nakakairita ka. Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi ako gusto ni Kuya Xian, hindi ko hahayaang makuha siya ng sinuman. Wala kang magandang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Jilly. Itali niyo siya para sa akin. Sage. Huwag kayong lumapit. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Kapag nalaman ni Sian, hindi niya kayo palalampasin. Si Xian, malamang ayaw na niyang makita ang mukha mo. Bilis, gawin niyo na. Banso. Mas mabuting magpakabait ka. Bitawan niyo ako. Yan ang kapalit ng pag-akit mo kay Kuya Xian. Ngayon ka natatakot. Huli na. Huwag niyo akong galawin. Sian! Sian! Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ni Kuya Xian. Kidnap ito. Labag sa batas to. Labag sa batas. E di tumawag ka ng pulis. Nasaan ang manugang kong babae? Siya umalis siya, may ginagawa. Lumuhod. Mukhang may lakas ka na ng loob. Nakapangganyan ka na sa Kim. Ilang araw pa lang si Anan dito sa bahay. Paano niya malalaman na yung set ng mga plato ay pamana ng lolo mo? Lola, Jilly, kunin mo ang karayom. Karayom. Ano ka ba? Hindi mo ba napanood ang Huan Jujijish? Sage. Karayom. Tayo'y dalawa, isa't isa. Ngayon, tutusukin kita, walang hiya. by Anan. Nandito ako, Sian. Bilis, dalhin ang tuwalya. Anan. Wukyan. Napakasama mo pala. Kuya Xian, hindi yan ang nakita mo. Maaari akong magpaliwanag. Siya, si Jilly. Ikaw, Sinisikap kong pigilan siya. Boss Shi, si Binibining Wu, ang nag-utos sa akin. Dapat kang maniwala sa akin. Hinayaan mo pang siraan si Kuya Xian. Ikaw, paano ka nagkaganito, Miss Wu? Tama na. Lumabas kayong lahat. Anan, okay ka lang ba? Sian. Pasensya na, nahuli ako. Uwi na tayo. Elveneth. Lumabas ka na sa Shi family ngayon din. Mula ngayon, ayokong makita ka ulit dito. At ikaw, Wukyan, hindi pa tapos ito. Kung may gagawin ka pang kalokohan, mas masahol pa sa kamatayan ang ipaparanas ko sa'yo. Kuya Xian, Boss Shi. Malalim ang sugat, pero kung maagapan, hindi ito mag-iiwan ng pekla. Salamat. Walang anuman, trabaho lang namin yan. Pasensya na. Boss Shi, tungkol sa Lola. Ako na ang magpapaliwanag kay Lola. MMAMM. Bantayan mo siya rito. Huwag mong papapasukin kahit sino. kung malaman ng matandang yun, wala na tayo. Huwag dapat magising yun. Boss Shi, Wukyan, ano pa ang ipapaliwanag mo? Hindi, Kuya Xian, hindi ganoon ang nangyari.
Hindi ko akalain na ganito ka pala kasama, Tuso. Hindi, Kuya Xian. Hindi ganoon. Maniwala ka sa akin. Zoran, ipatingin mo ito sa laboratory. Opo, Boss Shi. Hindi, huwag. Siguradong huwag. Ngayon, ano pa ang sasabihin mo? Dahil sa naitulong ng tatay mo sa Shi family noon, papatawarin kita ngayon. Pero mula ngayon, hindi ka na makakatapak sa Shi family. At puputulin ko ang lahat ng negosyo sa pamilya Wu. Nagkamali ako, pero para sa'yo lang naman lahat yun. Xian, Seryoso ka ganito. dahil lang sa isang probisyanang yan, Mas mabuti siya sa'yo ng libo-libong beses. magsisisi ka. Boss Shi, pesensya na. Sige na. Nagkakamali ba ako sa kanya palagi? Gising ka na. Dito ka nagbantay buong gabi? Pagod kasi sa trabaho kagabi, di ko namalayan nakatulog na pala ako. Boss Shi, binibini, gising na kayo. Sakto, pinadalhan kayo ni Lola ng pagkain. Sige, akin na. Boss Shi, ikaw na nag-alaga sa binibini. Buong gabi, pahinga ka na muna. Ako na bahala dito. Yung may iba pang trabaho sa kumpanya, ako. Dito ko na lang ilalagay, alis na muna ako ha. Salamat. Kung gising ka na, kumain ka muna, tulungan kita umupo. Kaya ko na to. Mahina ka pa, hayaan mo na ako. Bakit bigla siyang naging ganito kaalaga sa akin? Anong nangyari? Wala. Bukas. Dahan-dahan, baka mabilaukan ka. Boss Shi, Ano yon? Boss Shi, may problema sa kumpanya. Kailangan mong bumalik para asikasuhin. Sige, mauna ka na sa trabaho. CJ, papatawag ako ng nurse para mag-alaga sa'yo. CJ, salamat. Anan, Seoksu. ikaw nga, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Sabay-sabay tayong magtatrabaho, sabi mo. Tapos bigla ka na lang nawala. Kinabahan ako. May nangyari kasi kaya pinalitan ko rin number ko. Pasensya na, Seoksu. Basta okay ka lang. Saan ka nga ulit napunta? Ako. Nagpakasal na ako. Ano? Ikakasal ka sa presidente ng Dingsheng Group, si Xian? Paano yung mga sugat mo? Sinaktan ka ba niya? Hindi, wala yun. Kahit mukha siyang masungit minsan, pero hindi naman niya ako sinaktan at gumastos pa siya ng ang dami-daming pera para sa paggamot ng mata ko. Okay lang kahit magtiis ng kaunti. Ay naku Anan, pera-pera lang yan. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Makinig ka kung inaapi ka niya. Sasampalin ko siya. Seoksu. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Sobrang namimiss kita. Ingat. Okay lang ako, sabi ng doktor gumaling na ako. Aray. Ang bait-bait kong apo. Lola, Bakit ka umuwi? Ano, hindi ka ba masaya? Siyempre naman masaya. Halika rito. Umupo ka dito. Nitong mga araw na wala ako, dito sa bahay na ito, comfortable ka ba? Si Lola ay medyo. Hayaan mo siyang magsalita. Lola, komportable naman po. Mabuti naman, mabuti naman. Ano ang nangyari kay Anan?
Nabangga ko lang po ito nang hindi sinasadya. Sian, halika rito. Lola, Ganito ba ang pag-aalaga mo kay Anan? Sasabihin ko sa iyo, Sian, ang pamilya nating Shi. Walang lalaking nang aapi ng babae. Hindi po Lola, talagang ako lang po ito, aksidente lang. Anak, ikaw na ang nagtitiis. Pinoprotektahan mo pa si Sian, tumayo ka na. salamat po Lola. Napakagandang babae ang napangasawa. Hindi mo pa pinahahalagahan. Kung may susunod pa, ilalayo ko si Anan. Para hindi mo na siya makita. Ang bait-bait mo po Lola. Huwag kang mag-alala, nandito si Lola. Tingnan mo, kayong dalawa rito. Matagal na kayong nakatira. Dapat na rin kayong mag-isip tungkol sa susunod na hakbang. Matanda na si Lola. Gusto ko lang ng apo sa tuhod. Lola, Lumabas na ang medical report noong nakaraang buwan. Sabi ng doktor, ang puso ni Lola. Baka anumang oras, ay. Gusto ko lang bago ako pumikit, marinig ang apo sa tuhod. Natawagin akong Lola. Lola, huwag po kayong umiyak. nakita ko pa kayong Lola noong isang linggo, nanalo pa kayo sa square dance competition. Ang dami mong satsat. Alam ng Lola, busi ang mga kabataan ngayon. Pero itong matandang buto ko, Lola, ipapangako ko sa inyo. Di ba, Sian? Engan, Sian, ako. Handa na. bukas ng umaga. Ipapaluto ko sa kusina ang 10 uri ng tonic soap. Nangangalay na ang baywang ko sa pagtayo. tawagin mong asawa. Lola, Ang aking mabait na apo, pagod na pagod ka kagabi, ano? Lola, Ay, huwag na, Lola. Halika, umupo ka. Anan, sa ilang araw. Arawan na ni Sian. Maaga nang namatay ang kanyang mga magulang at maraming gawain sa grupo nitong mga nakaraang taon. Hindi ko siya masyadong naasikaso sa kanyang mga kaarawan. Ngayong nandito ka na, panatag na ang puso ko. Lola, huwag kayong mag-alala, alagaan ko ng mabuti. Si Sian sa kanyang kaarawan. Panatag na ang puso ko sa sinabi mo. Esan? Una na ang Lola, magsaya kayong dalawa. Esan? Lola, isasama ko kayo. Tara. Boss, nahuli na ni Shi. Ano ang nahuli? Nahuli ang driver ng aksidente. Sa aking walang humpay na pagsisiyasat, natagpuan ko na sa wakas ang kinaroroonan ng driver ng aksidente. Tara, Hoy, 5 milyon, matagal ko nang ipinadala, pwede ba? Huwag mo na akong tawagan. Nasa ospital ako. May nangyari sa nanay mo. Papuntahin ko ang kaibigan ko para sunduin ka. Magmadali kang dalhin ang pera. Ano? Ikaw si Bayanan? Ikaw si Changjen. Ipinadala para sunduin ako. Ito muna ang meron ako, kunin nyo na. Parang nagkita na tayo dati. Si Boss Shi yon. tumigil ka. Sa wakas nahuli ka na. Hindi ko kayo kilala. Ano ba ang gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako.
Kilala mo ba ang taong ito? Ako, hindi ko siya kilala, nagkamali kayo ng tao. Hindi mo kilala? Tara, pumunta tayo sa presinto para kilalanin mo siya. Hanggang pagpatay. Ang pinakamataas na parusa dito ay panghabang buhay na pagkakakulong. Hindi ko talaga siya kilala. Akala mo baligtas ka kapag nakulong ka? Pwede kitang payagan na pumasok doon ng buhay. Pero hindi sigurado kung pwede kitang palabasin doon ng buhay. Ako. Huwag. Sasalita na ako. Sasabihin ko ang lahat. Magsalita ka. May isang babae na binayaran ako para saktan siya ng sasakyan. Pero hindi ko talaga akalaing may mamamatay. Sino ang nag-utos sa'yo? Ako. Asawa, nakauwi ka na pala. Maligayang kaarawan sa'yo. Sana lagi kang masaya. Tigil mo na ang pagkanta. Ano bang problema, asawa? Hindi ko akalaing ikaw nga talaga. Bakit mo ginawa ito? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagpapanggap ka pa ba sa akin? Ano bang ginawa ko, asawa? Talagang hindi ko maintindihan. Ang aksidente sa kalsada, ikaw ang nagplano nito lahat. Paano pwede? Paano ko magagawang saktan si Lola? Bayanan, wala ka bang konsensya? Tingnan mo kung paano ako niloko mo ng buo. Sa tingin mo ba ang tanga ko? Malapit na. Tinanggap na sana kita bilang tunay kong asawa. Hindi ako. CJ, ipaliwanag mo nga. Ano ba itong video na ito? Paano nangyari ito? Ano ka pang sasabihin mo ngayon? Ako nga talaga ang nasa video. Pero hindi talaga ang nangyari ay gaya ng iniisip mo. Ngayon ko lang din siya nakita sa unang pagkakataon. Hindi ko talaga alam kung sino siya. CJ, maniniwala ako sa'yo. Tapos itong mga larawang ito. Ano pa bang paliwanag mo? Binili ko ito sa iba sa halagang 3 milyong piso. Ang mga pribadong larawan ng aking asawa. Sabihin mo sa akin, gaano ba kayo kalapit? Para payagan ka ng lalaking yon. Nakuhanan ka ng ganoong karaming litrato. Makinig ka sa akin. Hindi ko talaga siya kilala noon. Ang galing mong umarte. Sayang hindi ka naging artista. Shian, maniwala ka sa akin ang mga litratong ito. Sa iyong mukhang kawawa. Ano bang nakakatakot na puso ang itinatago mo? Pinlano mo ang lahat ng ito. Para lang makuha ang yaman ng pamilya Shai. Tapos magtatanan sa lalaking yon, di ba? Hindi ganoon. Ang mga litratong ito, lahat ay kuha ng aking stepfather. Stepfather. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Bawat salitang sinasabi mo ngayon. Hindi ko alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Kaya, Ginoong Shai, pinaniwalaan mo na ba na ako ang gumawa ng lahat ng ito? Kumpleto ang ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Kung pinaniwalaan mo na ako ang gumawa, ano pa ang ipapaliwanag ko? Inamin mo rin sa wakas. Bayanan. Dahil sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Umalis ka na ngayon kung hindi. Wag nang kung hindi. Aalis na ako ngayon, hindi mo na kailangang magmadali. Sian, magising ka nga. Umaarte pa rin ang babaeng ito. Huwag ka nang maloko sa kanya.
Maligayang kaarawan. Hoy! Siya Oksoy, wala na naman akong tahanan. Hindi naman ako prinsesa, bakit pa pumunta sa ospital para mag-aksaya ng pera? Maliit ang sugat sa katawan, malaki ang sugat sa puso. Huwag mong isipin na hindi ko napansin. Umiyak ka ng ganyan dahil umibig ka kay Xian. Talagang hindi ka nababalik. Kung babalik ako, tuta na ako. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero, Anan, kung magkapadala ka, may baraha ka pa. Baraha, Buntis ka, may baby ka na. baby, dumating ka sa masamang oras. Hindi naniniwala sa akin si Sian. Sigurado akong hindi ako maniwala sa bata na ito ay kanyang. Masamang tao. Anan, nagpaplano ka pa rin sa panatilihin ang sanggol o. Ay, you. Ang bata ay inosente, ngunit ako. Anan, kung nais mong manatili, maaari kang matiyak na ang aking kapatid na babae ay maaaring bayaran ang 10 o 8 bata. Huwag kalimutan, ako ay godmother ng bata. Salamat para sa Xia Oksoy na gumawa ng pera mamaya. Ibabalik ko ito sa iyo. Oh, bakit hindi pa namin binabanggit ito? Gusto ko lang na ikaw ay mabuti sa mga bata. Sa kabutihan, Kung alam ng pamilya ni Shi si Anan ay nagbuntis, dumating upang makawan ang bata minsan. Gusto kong kumansela ng medical na record ni Anan. Boss Shi, ang lalaking ipinadala namin pabalik. Hindi pumunta si Miss Bai sa driver na sanhi ng aksidente. Huwag mong banggitin muli ang babae sa akin. Pagkatapos tatawagin ko ang lalaki na naghahanap ng Miss Bai. Maikli ba ako sa pera na ito? Hypocrisy. Malinaw na nagmamalasakit at tumanggi na tanungin. Sa paraan, natagpuan din namin ang driver. Matapos makilala ang Miss Bai, may account sa ibang bansa. Siya inilipat ng isang malaking halaga ng pera sa kanya. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga na ako ay ayaw magsinungaling sa aking buhay? Mali ang Boss Shi. Paano ko kayo? Ginawa ako ni Bayanan, isa lumang babae sa aking kotse. Nanumpa ako. Mabuti kung gaano ka ibinigay ni Bayana. Kailan at kungan? Ako, hindi ko naalala. Walang maraming pera. Kaaniwan. Hindi mo nakita ang laawan. Mabutin. Pagkatapos ikaw ay pumunta at sabihin sa akin. Bayanan birthmark sa hita. Anong kulay? Hindi ko mailagay ito sa mga salita. Pagkatapos, putulin ko ang iyong walang silbi na dila. Waste tulad ng dapat kang recycle. Upang makaligtas ang ilang mabuting tao na karapat-dapat na buhay. Ito ay tulong sa iyo. Sinabi ko na lahat ito. Ito ay wukyan na sinabi sa akin na gawin ito. Ano ang nangyari sa video? Ako, gamit ang kanya, pangalan ng stepfather na si Liu Changjian. Linok siya para lumabas at binago ko ang oras. Nagkamali ako, Boss Shi. Patawarin mo ako, Boss Shi. Patawarin mo ako, Boss Shi. Boss Shi, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako, Boss Shi. Patawarin mo ako, Boss Shi. Kaya pala talagang inosente lang si Miss Bai. Tayo na. Hanapin natin siya. Opo. Lola, kasalanan ko lahat. Sabi ko nga naman, hindi gagawa si Anan ng ganitong bagay. Ikaw talaga, pinayinit mo lang ulo ko. Boss Shi, kami. Hindi pa namin nakikita ang among senyora.
Ano na lang ang gagawin natin dito? Gamitin ang lahat ng pwersa ng Dingsheng Group, anuman ang gastusin. Kailangan natin siya mahanap. Paano naman si Wu Yan doon? Huwag muna natin siyang pansinin. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Anan. Kapag nahanap na natin si Anan, sigurado akong pupunuhan ko. Sa mga ito. Opo. Anan, may sorpresa akong inihanda para sa iyo. Sandali lang. Kukunin ko lang ito, Dinala. Anak ko, patawad ng ina. Hindi ka pa pinapanganak. Wala ka ng ama. Siguradong masakit ito at mas masakit din para sa akin. Ngunit ipinapangako ko ng ina, ibibigay ko sa iyo ang doble na pagmamahal. Para mapunan ang nawawalang pagmamahal ng ama. Sayaksu. Huwag kang umalis. Buntis ka. Maaari po ba itanong kung ano ang kailangan ni Ginoong She? Ako. Nalaman ko na ang buong katotohanan. Nagkamali lang ako ng paghihinala sa iyo noon. Kasalanan ko lahat. Kung ganon. Alam na ngayon ni Ginoong She na ako ay inosente lang at na-frame up. Alam ko na ang lahat, si Wukian ang gumawa. Siya lang ang nagplano para i-frame up ka. Noon, kahit anong paliwanag ko, hindi ka naniwala. Ngayon, tapos na ang lahat. Hindi na kailangan. Anan. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin. Hindi mo ba iniisip na ang isang mali ako ay sapat na para mabawi ang ginawa mong sakit sa akin? Alam ko. Na wala nang sasabihin na makakabawi sa sakit na dinulot ko sa'yo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Para mapatunayan ko ang tunay kong damdamin para sa'yo. Tunay na damdamin. Ang tinatawag mong tunay na damdamin, ba't paulit-ulit mo akong pinagdudahan? At sinasaktan? Ako. Kung ganito ang pagmamahal mo, hindi ko talaga kaya. Pabayaan mo na ako. Anan. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit hindi mo ako patawarin. Tingnan mo naman ang bata sa tiyan ko. Bata. Kailangan ng ama. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Para bumalik ako sa piling mo. Ikaw na masama. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Lumayo ka kay Anan. Sino ka? Ako ang matalik na kaibigan ni Anan. Ang ninang ng bata sa tiyan niya. Malaman mo, habang nandito ako, hindi ka na makakapanakit pa kay Anan. Ako humihingi ako ng tawad. Shi, ang general na director, gaano ba kalapad ang mukha mo? Nandito ka pa para makita si Anan. Nung kailangan ka ni Anan, nasaan ka? Nung panahong iyon, nagkamali ako sa kanya. Nagkamali. Isang nagkamali lang ba? Ang makakapawi sa sakit na dinulot mo kay Anan? Alam mo ba kung paano naging buhay ni Anan itong mga nakaraang araw? Ako. Hindi ka karapat dapat sa kapatawaran ni Anan. Anan, umalis na tayo. Anan, talaga bang ayaw mo? Akong bigyan ng pagkakataon. Shian, pagod na ako. Pabayaan mo na ako at pabayaan mo na rin ang sarili mo. Ganito ka ba talaga kasakit? Shian, bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Shian, huwag mo akong pilitin. Anan, hindi kita pinipilit. Ayokong mawala ka. Ayokong mawala ang ating anak. Anan, tingnan mo ako, tingnan mo naman ako. Shian, umuwi ka na. Huwag ka na mag-aksaya ng oras dito. Hindi ako uwi. Kung hindi mo ako patatawarin. Dito na lang ako luluhod hanggang sa patawarin mo ako, Anan. Dito lang. Hanggang sa patawarin mo ako. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka lang. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo at ako rin? Anan, okay ka lang ba? Huwag kang umiyak, masama yan para sa baby. Boss Shi, tumayo ka muna. Lumalakas na ang ulan, baka magkasakit ka nito. Hindi. Hindi niya ako patatawarin. Hindi ako tatayo. Huwag mo akong pakialaman. Boss Shi, ganyan ka na. Alam ko ang sasabihin mo.
Kumpara sa pinsalang ginawa ko kay Anan. Ano ba ang ambon lang ito? Bakit mo pinipilit ang sarili mo? Hindi ko hinihiling na patawarin niya ako. Gusto ko lang. Gusto ko lang malaman niya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ero, Ang katawan ko. Alam ko. Umalis ka na. Anan, kung mahal mo pa siya, baka naman bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Seoksyu, hindi ka ba laging tutol sa amin? Tutol ako. Pero nakikita kitang nahihirapan, nasasaktan ako. Kung mahal mo pa talaga siya, kesa magdusa kayong dalawa, baka naman, subukan mong patawarin siya. Bigyan ninyo ang isa't isa ng pagkakataong magsimula ulit. Mahal ko pa ba talaga siya? Oh. Naaawa lang ako sa kanyang pinahihirapan ang sarili niya. Anan, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. Seoksyu, hayaan mo muna akong mag-isip mag-isa. Gemem. Sinta, sa palagay mo, dapat patawarin ni nanay si Itay? Ginoong Shi, gising ka na sa wakas. Tinakot mo ako ng sobra. Ano nangyari sa akin? Nabasa ka ng ulan buong gabi kagabi at nawalan ka ng malay. At nilalagnat ka buong magdamag. Anan. Hindi pa ba siya dumadalaw dito sa akin? Eto, Kahit na nawalan ako ng malay. Hindi man lang siya dumalaw ng isang tingin. Talaga bang hindi na niya ako mahal? Boss Shi, si Miss Bay. Ayos lang ako. Pumunta ka na sa mga gagawin mo. Masama na ang balita, may nangyaring masama. Ano yon? Nawawala si Anan. Nawawala si Anan. Ano? Kahapon sinabi ni Anan na gusto niyang mapag-isa muna. Kaya umuwi na ako. Pagdating ko ngayong umaga sa silid, wala na siya. Tiningnan ko ang CCT, nakita kong kinuha siya ni Wukian. Boss Shi, Padala agad niyo lahat ng tao para hanapin siya. Saan ito? Gising ka na sa wakas. Bakit ikaw ito? Ano ba ang gusto mong gawin? Gusto kong patayin ka, alam mo ba? Dahil sa'yo, itinigil ni Xian ang pakikipagkasundo sa pamilya namin. Pinilit pa niya ang ibang kumpanya na ihiwalay ang pamilya namin. Dahil dito nabangkarot na ang pamilya namin. Lahat ito dahil sa'yo. Iyan ay sarili mong kasalanan, karapat-dapat ka lamang. Bayanan. Ano ba ang kagandahan mo? Dapat sana. Para sa akin si Xian. Ang posisyon ng ginang Shi ay akin din sana. Inagaw mo ang lahat sa akin. Wala na akong natira. Ngayon, patitikimin din kita kung anong lasa nito. Xian, Kung okay ka lang. Ayos na. Xian. Xian, huwag mo akong takutin. Gising ka na, Xian. Xian. Hindi ko gustong saktan ka. Totoo, gusto kita, ngunit. Bakit mo gusto si Bayanan, pero hindi ako? Xian. tulong. Hawakan siya at itapon siya sa labas. Xian. Mabuti ka lang, siguradong mabuti ka lang. Xian, ambulansya. Dali, tawagan ang ambulansya. Anan. Paumanhin. Binigyan kita. Ng napakaraming pinsala. Huwag ka nang magsalita.
Huwag mong sabihin na siguradong mabuti ka lang. Dahil sa aking pagiging mapaghinala. Dahil hindi ako naniwala sa'yo. Ako. Talagang alam ko na mali ako. Pinapatawad kita. Magpakatatag ka, huwag kang matulog, okay? Gusto kong sabihin sa'yo. Sa buong buhay ko. Ang tanging babaeng minahal ko ng lubos. Ay ikaw. Bayanan. Mahal kita. Shian, Anan. Shian. Gising ka na. Buti naman at okay ka lang. Ang tanga-tanga mo, alam mo ba? 2 sentimetro na lang ang layo ng talim sa puso mo. Paano mo nagawang sumugod? Kung muling mangyari ito, sasagasaan ko pa rin para sa'yo. Huwag mong isipin na dahil dito ay papatawarin na kita. Hindi na ba talaga tayo makakabalik sa dati? Hindi. Pero, maaari tayong magsimula ulit. Talaga? Sasabihin ko sa iyo, inilipat na ng lola ang lahat ng iyong ari-arian. Sa pangalan ko. Kung hindi mo ako tratuhin ng maayos, palalayasin kita. Mula ngayon, susundin ko ang misis. Pwede ba? Hawakan ko ang tiyan mo. Gumagalaw ang ating sanggol. Talaga? Gumagalaw, binabati niya ako. Mula ngayon, magkakasama tayong tatlo magpakailanman. Hindi tayo maghihiwalay habang buhay. Ipinapangako ko. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para mahalin ka at ang ating sanggol ng buong puso.